Nako, viral pa rin ho ngayon sa mundo ng social media at hindi lang ho sa Pilipinas pinag-uusapan, maging sa buong mundo yung ginawang pagsalisi nitong si Marcos Jr. papunta dito kay Xi Jinping. Yan ang nga ba problema? Napakayabang mo pagka hindi mo kaharap pero pagkakaharap mo na pakamay-kamay ka. Naalala ko tong mama na to noong panahon ng kampanya, noong yung mga ordinaryong Pilipino gusto makipagkamay sa kanya, ang dami niyang kaartehan. Di ba? Tapos nung nakita niya itong si President Xi, hindi magkanda o gaga, okay lang sana kung katabi mo yung katabi mo at pagkatapos mo nagtalumpati, Mr. President, congratulations congratulations Mr. President. Okay lang. Pero kung nandun ka sa kabilang ibayo, tapos tatayo ka at makikipag-unahan na makipagkamay dito kay Xi Jinping, para ka sinto-sinto. Di ba? Ano ho yun? Security concern yon para doon sa mga ni Xi Jinping, di ba? Yung tipong, ano kung tuka ba mo nilalapitan yan? Hindi, ganito. Kung kayo walang dispute, walang hidwaan na bansa, kung lalapitan mo ang isang presidente, walang question dyan. Okay lang yan para sa mga security personnel nitong si Xi Jinping. Lapitan mo, presidente ka rin naman Walang problema. Pero ikaw, ang dami mong alam sabihin sa international media, sa bansa mo, dyan sa presidente na yan, tapos lalapitan mo, ano ho yan, kung tawagin ho nila yan, security nightmare. Makukompromiso security ng binabantayan nila, di ba? Meron kayong hidwaan yan. Di ba, tuta ka ng Amerika. Tapos, lalapit ka dun sa presidente, yung security niyan, di nakita yung nasa likod ng mama. Sa susunod na video, papanoorin natin. Nagpanik ho sila kilala tong mama na to, mahirap na. Sabi ko nga, kung sakali, ako advice ko dito kay Xi Jinping, kung sakaling nakipagkamay sa inyo to, dapat check nyo yung mga gamit-gamit nyo, mahirap na. Laki sa nakaw to Mahirap na, di ba? Check nyo yung wallet nyo, check nyo yung ano nyo, mahirap na. Di ba? Kita nyo naman sa administrasyon niya, kaliwat kanan ng nakawan. Kaya ako, kung sino man ang kinamayan itong mama na to, dyan sa ASEAN Summit, dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, dyan sa APEC Summit, dyan sa South Korea, check nyo yung mga gamit-gamit nyo, mahirap na. Pinapacheck lang naman natin, hindi naman natin pinaparatahan yung kung sino man, di ba? Importante ho dito mga kababayan, walang hindi nagkawalaan dyan sa mga pagtitipon na yun. Yun lang naman concern natin Ito, wala namang kwenta gagawin yan Pabigat lang yan, kumbaga. Nagsayang lang tayo ng pera, pamasahe para dito sa mama na to, para atinan yung mga pagtitipon na yan na kung saan nagkakaroon ng pag-uusap pagdating sa ekonomiya. Pero yung yung hidwaan, di daw pinag-uusapan dyan sa mga na yan, dyan sa mga summit na yan Diba? Itong sinto-sinto na to, ang gusto niya, hikayatin yung mga karatig bansa sa ASEAN na magalit sa China. Hindi naman ho yun Mga karatig bansa natin dito, ganito ho sila ng China Best friend, BFF forever ho sila. Vietnam, Indonesia, Malaysia. Naku, kaibigan ho nila ang China. Bakit? Nakikipagkomersyo ho sila sa kanila. Sa tingin niyo ho ba yung Vietnam at China wala ho silang dispute dyan sa mga pinag-aagawang bahura dyan sa West Philippine Sea? Meron. Pero ganito pa rin ho sila. Sa tingin niyo ba ang Indonesia at ang China wala ho silang pinag-aagawang mga bahura dyan sa West Philippine Sea? Meron. Chinek na ho natin yan. Pero pagdating sa komersyo, nakikipag-ugnayan pa rin ho sila. Katangi-tangi ang bansa natin ang ayaw makipagkomersyo dito sa nagbo-boom na ekonomiya ng China. Kaya ang nangyayari sa atin sa Southeast Asia, napag-iiwanan ho ang ating ekonomiya. Pero bago yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, nakita lang ho natin itong video na to kahapon. Na kung saan binisita nitong si Marcos Jr. ang kanyang ama na si Marcos Sr. Ito napatanong ako ano bang nararamdaman nitong bangag na to habang binibisita niya ang kanyang ama? Hindi niya kaya naalala yung nagpalibing sa ama niya na si Marcos, itong si diktador na si Marcos Sr., pinadala niya sa dahig na, hindi ka ba nahiya dyan? Meron ka pang kapal ng mukha, na bibisita-bisita sa puntod ng inyong ama na yung nagkaisa-isang presidente na nagkaroon ng lakas na loob na merong yagpa na gawin niya mga bagay na yan, yun namang pinatapon dyan sa dahig, Netherlands. Pakakapal ng mukha mo, sir.
Hindi ka ba kinikilabutan habang nandyan ka? Yung papasok sa sasagi sa utak mo. Nung linilibing ang yung ama, nasa gilid ka, meron kang kausap sa media, thank you ka ng thank you kay Tatay Digong. Hindi ka ba nahihiya niyan? Kung ako dyan, anak ng toka, nangyari. Kung ako dyan, di na ako pupunta. Konting delikadesa at konting hiya sa sarili. Tipong kikilabutan ka. Pagkatapos ang ginawa ng mama sa inyo, yun ang isinukli mo sa kanya. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo, Marcos Jr., ang kapal ng pagbumuka mo, walang yaka. Eto na ho mga kababayan, rekta ho tayo. Dito sa naging interview nitong si Marcos Jr. sa mga media noong November 1. Hindi ko natin makita to kasi idinidelay yung paglabas nito eh. Kumbaga yung mga hinayaan muna yung mga local media na splice to eh. Kumbaga yung mga t-shirt ilinabas muna eh. Kaya ngayon, lalong na-intriga ang ating mga kababayan kung ano nga ba ang laman nitong kabuuan nitong naging interview na to nitong si Bangag sa mga local media. Pakinggan natin ito mga kababayan. Good. Finished. Today, the APEC that here in Gyeongju, it is actually did you Happy birthday ho muna para dito kay Yorme Baste Duterte, kay Mayor Baste Duterte. Happy birthday. Palakpakan ho natin. Birthday ho niya ngayong araw. were you able to walk around Gyeongju? Ang ganda dito. Never pa ako nakapunta rito. Hindi ko alam ganun pala kaganda rito. Anyway, that's why Oy, nagpaparamdam. Nagpaparamdam to si Bangag. Maganda daw sa Gyeongju. Ang lugar yun. Basta dyan sa lugar kung nasaan man siya, mag-ingat kayo kung maganda dyan ha. Mahilig sa maganda yan. Mahirap na. kami ng mga kasama namin, yung mga leader, sabi ko, kailangan natin bumalik dito as a civilian. So, para we can look around. Anyway, Magpapasyal kayo. Nagpaplano ka na ng pagpasyal nyo. Kapal talaga ng mukha mo habang ang mga Pilipino hirap na hirap sa ginawa ng administrasyon puro nakawan ang iniisip mo, pasyal. Nanto ako talaga ako amo mo, patuwang kita na malakas. Kung ako ama mo hindi naman ako ama mo eh. Kung nabubuhay lang itong si Marcos Sr., itong nasirang diktador, sa tingin ko sinipa ka na sa mukha nun. so we just finished that. And this afternoon, we witnessed the turnover of the chair of APEC from Korea, the Republic of Korea, and now to the People's Republic of China. So China is going to host the APEC for the next year. Nako, It Ano, was invited actually ka? a very productive meeting, and because the subjects that were taken up are some of the most important and difficult subjects that the Asia Pacific countries are facing. Of course, trade led the subject matters, but of course, many other things came in about the cooperation between countries for AI. What are the directions that we should take? What are in terms of climate control, climate change? What can we do? How do we finally figure out the loss and damage type issues for that and. But mostly, really, it was an economic discussion on what are the things that hindi mo naman hindi ka naman nagbida-bida dyan, West Philippines si Kano. Hindi naman ayos kung we gano'n. can do, because Kasi ano lang dyan, yung pang-komersyo yan eh. Ika nga, kung ano ba mapapakinabangan namin sa bansa mo? Ano ba mai-offer nyo sa amin? Yun, yung mga flood control, ninanakaw namin yung pera, gano'n. Hindi. Hindi, yun. Yung mga flood control, yung mga politiko, ninanakaw nila pera, gano'n. Yung mga kaalyado ko, ninanakaw nila yung pera, gano'n. Di ba, ano pagmamalaki mo? APEC Summit nga di ba? Yung tipong, pagdating sa AI, anong maya-ambag nyo? Yun, yung mga trolls namin gumagamit ng AI, gano'n. Gano'n iaambag mo. Pambira. Yun, yung mga ginagawa yung AI, pinapagamit namin dun sa mga trolls namin para pabanguhin ako, ganon. Marcos Jr., kapal talaga ng mukha mo siya. Pero gusto ko tong posing mo dito
Teka lang ha, gusto ko yung posing mo na to. Ayun, ayos. Tuloy. If you heard the leaders' meetings, almost all of us opened with, we are facing very precarious times. Lahat, the analysis is pretty... Precarious. Anak ng tawap. Ang dami mong alam na salita. Pa-English ka pa. Yung mga may sala sa Ghost Project, hindi mo pa kulong-kulong. Precarious. Pakulong mo. Pakulong mo yung mga may sala dyan sa mga Ghost Project. Ang dami mo alam sabihin. Buisit na precarious na yan. pretty universal. So Kagigil, no? those were the strategies that were being proposed, which was very interesting because we have Mexico and Chile all the way from Latin America. Of course, we had most of the ASEAN leaders here as well. You had many of those who were in ASEAN also there. Akala yan siguro pag nag-i-English yan, dami pang bumibilig sa kanya, no? Akala siguro pag wala na ho yan eh. Yung pa-English, yung tipong magiging mas kapani-paniwala yung delivery mo. Pag, hindi na totoo yan. Ano na ho yan? Kalokohan na yan. Wala nang naniniwala dyan. Anak, totoo ka, pa-English ka, tapos yung administrasyon mo, puro nakawan. Mag-Ilocano ka na lang. Baka sakali, di ba? The U.S. was here. President Trump did not attend the APEC, but mostly he came here for the meeting with President Xi Jinping. Secretary Lutnick was the one who represented him here. Almost all the ASEAN nations, and it was very interesting to hear from the different perspectives. And that's really the use of this of these kinds of summits. And as usual, I took advantage of the free time between meetings to have as many conversations with as many of them as many of the leaders and even some of the ministers about any subject. It's always very interesting to see the other points of view and how people's perspectives are on the world condition and all that. So that I think has been it. Put it this way, I'm going home. All of us are going back to Manila with a lot of ideas to think about and some work to do to develop those ideas. And I think that that will be a good. That is a good reason for having these summits. So I'm very happy, despite the fact that it was a very tight schedule because we just came back. We just came back from ASEAN, from KL, and we went almost directly here. But nonetheless, it's worth the fatigue and the sleep starvation. That's not important anymore. Thank you, Mr. President. The first question will be from Anna from GMA Online News. Huwag ka na matulog. Natutulog ka pa ba? Okay lang yan. Natawa, di ka naman makakatulog eh. Good afternoon, Hira ka, sir. oh. Good afternoon. Sir, may we know what's the wisdom behind the creation po ng Task Force Philippines between the Philippines and the United States? Because it is basically it's organizing ourselves into a more cohesive unit in terms of the protection of the freedom of navigation in the South China Sea, the West Philippine Sea for us. So yun lang naman yun. Because it's members of the military, they have to establish procedure so as to be able to operate together. And iba yung participants ngayon eh. Iba yung vessels na pinadala ng Amerika, iba yung gagamitin ng Navy natin. So we had to put together a new structure to make maximum use of the time that we are doing these exercises. Sir, quick follow-up lang po. How will this new task force be different sa iba pa po nating partnership with the US? And do you see this as a mechanism that will ease the tension and aggressive actions of China in the West Philippine Sea?
Hindi na ako nagkakatugma. Aggressive. Kung aggressive at ka pa nakipagkamay, dapat ipinakita mo sa international community, dyan sa mga sumama sa APEC na yan, galit ka. Kasi agresibo ang China. Kaso hindi nang suma. Pinakita ho niya ang kaplastikan niya dyan sa dyan sa APEC Summit, di ba? Banat ka ng banat, aggressive, makikipagkamay ka ng kasi raulo? Well, at the very least, what is the difference is because the vessels are different. So, may carrier group, merong tayo rin, meron silang so we have to learn how to work with a different set of parameters, military parameters, and that was the basic difference. It will not lower. It will not. It is. It will. I hope it will lower the tensions in West Philippine Sea. It will certainly not heighten them, because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa. Nagkaka-heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago. Yung dati hindi ginagawa, bigla na lang gagawin. Yun, magkaka-tension. And that's not what's going to happen here. Thank you. Thank you, Mr. President. The next question from Daryl Sierra from PNA. Good evening, sir. Sir, Hi. could you share lang po the key outcomes of your bilateral meeting with South Korean President Lee Jae-myung? Yeah. Ano pong maasahan natin from the meeting in terms of investment, security, and defense cooperation? Thank you, sir. Well, of course, I had to meet the new president because bago nga siya, hindi pa kami nagkakilala. I had only been able when he was when he newly took office. All I was able to do was give him a telephone call. And this is the first time I met him was in KL. Pero sandali lang because Yan. so we made the point that we have a bilateral meeting. Yan, bilateral Well, meeting. in the bilateral meeting, I'm happy to say that the cooperation between the Republic of Korea and the Philippines will continue at the very least, and we have found many other ways where it can. Ang tanong, inutangan mo ba? Kasi kung di mo rin lang naman inutangan, ano pang ginagawa mo dyan? Anak ng toko, wala na tayong panggagastos, ninakaw na ng mga kaibigan mo yung pera. Diba? Hindi mo ba kaibigan yung mga di umanong nagnakaw ng mga flood control? Wala namang kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa mga na sasangkot dito sa skandalo na to. Kung ako sa'yo, yarin lamang nandyan na silang lahat. Utangan mo na lahat. Even be developed, intensified, deepened, and that is something that is always to the good. And you know that Republic of Korea has always been very supportive of the Philippines. They are helping us with equipment for our modernization of our military. They are also helping us with joining our exercises, and beyond defense and security. Tatawa tayo dito sa unggoy na to. Nakwento ko, pilit ho niyang i-replicate yung kanyang ama, pati biyak ng ulo, biyak ng buhok sa ulo, ginagaya din ho. Bago election na yung Kimpi yan Kimpi sa gitna hiwa niyan Maya-maya naging one side yung buhok niya. Talagang rinireplicate ho niya. I-replicate mo na rin, pati sakit, walang niya ka. Lahat na i-replicate mo. Pati yung pagpapatapon sa Hawaii, replicate natin. Gusto mo? Oo. Lahat to gusto niya i-replicate Ito, nagtatanong lang naman tayo. Lahat gusto mong gawin. Magdeklara ka na ng martial law para tapos na usapan. Para ihalo na natin yung balat sa tinalupan. Yan ang lamang gusto mong i-replicate lahat. Pagsasalita, hindi niya lang kaya kasi yung matandang Marcos, nagtatanong pati yun, yung walang teleprompter, yung galing talaga sa utak. Hindi siya nagbabasa-basa, wala parang Tatay Digong yun. Ito, dahil nga sa kakapulburon, umina yung sa bagay, bata pa lang yan, mahina na yan. Wala talagang binatbat yan, higa nga, puro putik laman ng utak niya, di ba? Kaya kailangan may teleprompter. Siguro pag English kasi lumaki nga sa ibang bansa, alam nga na mag-Ilocano at Tagalog ka doon. Sa Hawaii, di ba? Pero marami daw Ilocano doon.
Oh, at tingin ko sa Hawaii, pagka pumunta ka doon, mga kababayan mo doon, sisipain ka doon. Galit din sila sa'yo. Anak ng toko, anong ginawa mo doon sa, yung sinasabi mo, ligasiya, di ba? Oh, ngayon ng mga kababayan, yan na resulta. Marcos Sr. Pag nakita kayo ng anak mo, kung sakaling sumunod na to sa'yo, at lahat naman tayo pupunta doon, wala namang maiiwan sa atin dito. Nauna lang si Marcos Sr. at sigurado susunod ka. At susunod din naman ako, huwag kayong mag-alala. Tayong lahat ho. Ika nga walang makakalusot. Tayong lahat pupunta doon sa pinuntahan ni Marcos Sr. I mean, bukas, ngayon, di natin alam. Darating ang panahon, wala akong makakapagsabi na magugurgur tayong lahat. Paunahan lang. Ang pakiusap ko lang kay Marcos Sr. kung sakaling naririnig niya, sundan mo lang ang boses ko, Marcos Sr. Kung sakaling naririnig mo ko, kung sakaling magkita kayo ng iyong anak na to sa kabilang buhay, papunta naman tayo lahat doon. Wala nang matitira sa atin dito. Di ba? Please lang, pag nagkita kayo dyan, gulpihin mo siya. Kasi, ako naniniwala tayo, si Marcos Sr. sincero talaga. Pinasok lang siya ng mga makakaliwa. Sa totoo lang meron naman talagang nagawang maganda yung mama. Di ba pagdating sa infrastructure, talagang yung golden age talagang nakita natin noong mga panahon na yon. Nagkaroon ng mga malalaking sabagay sa haba ng panunungkulan sa Pilipinas. Pagka naman walang naging resulta, malamang sa malamang napaaga yung pagkukudita sa kanya, di ba? Ngayon, ang pakiusap ko lang, Marcos Sr., kung sakaling makita mo ang anak mo na to, 3 to, ano ba, 10 to 20 years from now, magurgur tong mama na to, please lang, pakigulpi mo siya para sa sambayan. Lang ganyan. Yeah, sino ba hindi mamamatay? Mamamatay naman tayong lahat. Malay natin, di ba? Hindi natin, walang nakakaalam kung kailan yung natin yung finish contract natin, di ba? Pero yun lang pakiusap ko. Kung sino sa mga kababayan natin, ang mga kamag-anak ay nagurgur sa baha, na leptospirosis, kung sakali makita nyo sa kabilang buhay itong mama na to, 5 to 10 years from now, 10 to 20 years from now, tandaan nyo, markahan nyo gulpihin nyo siya sa kabilang buhay. Hindi ngayon, sa kabilang buhay. Kayo naman, bawal yan, presidente yan Merong PSG yan bawal pagbantaan yan, alam natin yun. Kasi sinasabi natin, kung sakaling kunin na siya ng kung sino man ang kukuha sa kanya. Pag nakita nyo siya sa kabilang buhay, wala nga naman sa kabilang buhay, meron siyang PSG. Wala nang presidente doon. Ako kung sakaling makita ko to sa kabilang buhay, good luck na lang sa'yo. Hindi, pagdating doon, hindi na ako galit dyan. Para na lang doon sa mga galit. O nga, hanggang sa mga panahon na yun, galit pa rin kayo sa kanya, di pa kayo nakakamove on. Ako ngayon pa lang, di naman ako galit dyan Di naman ako galit dyan. Nanggigigil lang. If you will do a little research, the Korean Exim Bank has so many projects in the Philippines na talagang nakakatulong sa atin because they have a very good idea of what the Philippines needs. Hindi lang sinasabi, some institutions will say, we will finance you only if you do this. Kung yung if only you do this is hindi naman bagay sa atin, hindi natin sila. They are very knowledgeable about the issues that we have to face in terms of infrastructure development, in terms of digitalization, in terms of all of those manufacturing, and so that again is what we discussed. And I said I hope it continues because maganda naman yung ang ating partnership. Hindi nagkakagulo, maayos ang trabaho. Maganda daw ang ating partnership. Paano maganda ang ating partnership? Kailan sila nga yung inuutang mo Hindi maganda yun. Kung maganda, dapat tuloy-tuloy yung pangungutang natin sa kanila. You are hiring very many people. You are transferring the newest technology to us. So that is all again to the advantage of both Korea and the Philippines. So maganda talagang usapan namin, and
it turns out that his niece is married to a Filipino. Yeah. Kaya sabi niya, we have a special connection. So I invited him, of course, to the Philippines, and I hope he will be able. Anong papakita mo? Yung mga palsipikadong flood control project? Walang yaka. O anong papakita mo kung sakaling pupunta sa Pilipinas yung presidente ng Korea na yan? Yung mga kaibigan mo magnanakaw? Walang yaka, oo. Kaibigan niya ho yun, kaalyado niya, yung mga napaparatangang magnanakaw dyan sa flood control project. Diba? Pinagtatanggol ka ng mga yan dyan sa House of Representative. Oh. Friends mo yung mga yan. To come. Thank you, Mr. President. The nephew is married to my niece. Sabi niya, my niece is a is a Filipina. Salamat po, Mr. President. The next question from Kat Domingo, ABS-CBN. Naku, nahilo na. Kulang din sa Nahilo tulog, na, sir. no? Sir, you earlier mentioned that you're Wala, keeping a talo close kayo eye kay on Marcos the Jr. meeting Sanay between Chinese magpuyat President yan. Xi Jinping and U.S. President Donald Trump. What key points in their meeting do you feel that will impact the Philippines most and is most of concern to you? Well, I'd love to know, but parang we haven't gotten very much information out of either side. Either the American side or the... Meron ba kayo, anong balita ninyo? I'll ask you. Baka kasi you monitor the news. Ano bang nangyari sa meeting nila? Does that count as my follow-up question na? Hindi na. Yeah. Sir, basically... lahat nung nakikichismis ako, lahat nung mga leaders, may alam ka ba? May alam? Anong nabalita? Kikichismis. Palibhasa, yan lang alam mong gawin. Chismis. Ano? And it so happened, during the round table, ang katabi ko, si Secretary Lacnick. Kami ang dalawa. So I kept pushing him. I said, can you share some? Yeah, but I was very, very, Ayaw very sabihin. tight-lipped. Ayaw sabihin kasi mahirap na. Baka kung ano na naman gawin mo. Mahirap kang bigyan ng impormasyon kung... About it. So it's very hard. The best information I got says that they have declared peace for at least a year. So the trade war will be less intense, at least for a year, or at least that's the agreement. And pag nung sinasabi sa amin yon, sabi, well, for ang usapan nila for a year. We hope it lasts a year. So do we. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti dahil medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, China at saka US. So Hawain mo yung isa, Brad. I think in the end, it was good Hawain mo lang yung isa. that they met. And it was good that they came to some conclusions. We are waiting to see more, trying to get more information. We'll see how it impacts the Philippines, our trade deals with the U.S., our trade deals with China, and I guess within ASEAN and within APEC. It really affects the entire world. Sir, for my follow-up question, just two prongs. First, sir, was it a deliberate part for the Philippines to skip a meeting with the U.S. President? And second, we understand to not have a meeting with U.S. President Trump. And second, you met briefly with President Xi Jinping. May we know to what extent the Philippines would actually cooperate with China in the region? We didn't ask. Neither side asked for a meeting from the U.S. or from the Philippines. So that's basically the reason why we didn't. Because we are in very, very close communication with the White Ba't di ka kinamayan? Kung very, very close communication. Sinungaling talaga. House. We are in very close communication with, I know that CIA. SND is very close CIA. communication with their Secretary of, hindi na pala Defense, War. Secretary of the Department of War,
in terms of trade, both Secretary Chris Roque and Secretary Dec Go are still in the middle of negotiations for certain products in terms of the tariff schedule that the Americans have put up. So, I'm guessing here, but I would imagine that his purpose here was to connect back with ASEAN and with South Korea and with Japan and then meet with Xi Jinping. And he managed to. Kasi pagkatapos na yung meeting nila ni Xi Jinping, umuwi na kaagad. And he was represented by Secretary Lutnick. With President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because Kasi hindi ka matinong kausap, Brad. Double talk ka. Uusap ka sa China, uusap ka sa ganito, uusap ka sa ganyan. At yung pinag-usapan, hindi mo na masusundin. Nakita na nila yung pattern eh. Ginawa mo kay VP Sara, anak ng tokwa. Kung ginawa mo nga sa Vice President mo, Trinidor mo, huwag makikipag-usap kami sa'yo, sira kausap. Hindi tamang kausap. Ganun ho yun mga kababayan, di ba? Paano ka makikipag-usap sa'yo yung mga leader na yan? Paano sila, di ba? Paano nila sasangguni sa'yo yung mga concern nila dito sa Pilipinas? Kung di ka naman matinong kausap. well, anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. You will not achieve anything for having a meeting about that. Kasi yun lang naman ang papag-usapan namin eh. Hindi naman, yun lang ang pag-uusapan namin. Kung hindi, ayan, public alert notice, meron din ako niyan eh. Parang sa atin, ang kala mo, babagsak na yung langit eh. Oh, yan. Sa atin. Again, this is not that this is APEC. It's an economic meeting. We don't talk. You don't really talk about such issues. In ASEAN, pwede pa these political issues. That's why I always bring it up. But I didn't. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. Yeah. Meron kaming holding room. But every Nahirapan time ka he ba? comes in, he's surrounded by his security. So, Oh. ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng Ba't security. di mo linapitan? Anak ng tokwa, yun lang sana magandang nangyari dyan sa APEC, di ba? Oh. Dapat linapitan mo si President Xi. Sayang, dapat linapitan mo. Kung palang nanununtok yung mga security niya, dapat linapitan mo. Dapat nagpamilit ka. Security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, Oh. nakakahiya ito. Oh. Hindi pa ako Alam mo, nakakaya. Nakakaya yung ginawa mo sa Vice President mo. Yun ang nakakaya. Binaboy mo yung Vice President mo na nagtiwala sa'yo. O, nakita yun ang buong mundo. Unity team. Anong ginawa mo? Kahit sa Amerika, hindi ganyan eh. Pinaglalaban mo nila yung mga Vice President nila. Kahit natalo na, todo suporta pa rin sila sa Vice President nila. Ikaw lang katangi-tanging presidente na trinidor ang sarili mong katandem noong nagdang eleksyon sa mga politikong kakilala ko. Ganon kakawalan nga, Brad. mabate. Di ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, Na-offend? Hindi. Ano pa bang mas nakaka-offend? Na ang ganda ng usapan, ang ganda na sinasabi mo sa panahon ng kampanya na China, hindi natin away niya. Kaibigan natin yan. Yun ang pinakauling bagay na natin, yung pag-awayin natin, yung kakampi tayo sa mga bansa-bansa na to. Pagkagaling mo niya sa Washington, kakaaway na niyan China. pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang. Buta hindi kasi nuntok, no? Nanununtok daw yung mga security nito si Xi Jinping eh. Buta hindi kasi nuntok. Security ano yun? Nakompromiso security ni Xi Jinping doon. Anak ng toko, merong, alam mo na meron ng history. Ang dami mong sinasabi sa social media, sa news. Diyan sa China tapos bigla kang lalapit.
Tingnan kita yung nasa likod niya, biglang biglang bumalik waso eh. Ginapitan sila kagad eh. Mukha mo pa lang kasi di na mapagkakatiwalaan eh. Kaya ako, suspecha ko dito, dapat i-check ni Xi Jinping yung mga gamit-gamit niya eh. Yung telepono niya, yung wallet niya, mahirap na. Talaga. Good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Mr. President, kuha lang po sana kami ng reaction from you. Kasi yesterday po, may nakausap po kaming isang American businessman named Mr. Salvador Ahumada, Chairman and CEO po ng ACEIS Company, saying he is not bothered doon sa issue ng corruption sa Philippines and he intend to do business sa Pilipinas, sir. Wow. Yeah. Well, Kakaya naman yung tanong na yun? Kakaya naman yung tanong na yun? Nakikita na nila corruption tapos ready pa sila makipag-komersyo dito? Kakaya naman. Yung umihada na yun, baka meron di saltik sa utak yun o baka tinis nyo lang sinabi niya. if we had not exposed it, Oh, then they would. ikaw naman maka-expose. Apakasinungaling mo talaga. 2023 December, huling SONA mo, 5,500 flood control. 2024. Diba? 2024, 5,500 flood control. Lumubog. Sinabi na natin merong problema. Ninanakaw ang pondo. 2024 pa lang na-expose na yan. Nagtitengang kawali ka lang kaysa sinasabi mo na overwhelmed. Diba? Gumagana ang flood control, na overwhelmed, climate change, kung ano-ano sinisisi mo. Nung na-realize mo na wala ka ng lusot dito sa isa na to, ikaw pa ngayon nagbulgar. Kapal talaga ng mukha nitong unggoy na to. Be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. Oh. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. Yan. We all have, all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same thing. Just a quick follow-up, Mr. President. Meron na po ba tayong mga investment pledges sa ngayon? Oh, Nakuha. yeah, should we? Well, we Yeah, I pledge, just had a labas niyo yung meeting pledge. a few minutes ago. We just finished a meeting with Samsung. And as you know, Samsung is already in the Philippines. They have employed 8,000 Filipinos in their very, very high-tech manufacturing plant. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. And so that is very, very important for us. Well, I met with them today, and they asked me if we could help them with an expansion in the Philippines. And mabuti na lang, meron na tayong batas na Create More. Because within the new Create More Act, there is a threshold where we say that if there is an investment of over 50 billion pesos in the country, then they are qualified to be extended incentives and tax exemptions. So they committed to that. And they said because there's a Create More now, and that we have and because there are now incentives that make it easier for us to invest and to expand. That is their commitment. They made a commitment of a little over 50 billion pesos to expand. That translates into 3,000 new jobs. And again, the transfer of technology is going to be very important. Pangatlo, lagi kong lahat ng mga nag-i-invest sa atin, lalo na yung mga technology, sinasabi ko, kailangan mag-train kayo ng tao. At hindi lamang minsanan. Kailangan tuloy-tuloy ang training ninyo. And Samsung has agreed
to tie up with some universities in the Philippines, not only to train, but also to do research and development. I don't think they do that in every place that they are. And so that is a very good development that we had just a few minutes ago. Thank you for the good news, Mr. President. Oh, good news yan. The next question from Good news Luisa. yan. Good news yan. Yan ang pinaka-good news. Daily Inquirer. Good evening po, sir. Follow-up lang po sana sa short encounter nyo ni Chinese President Xi Jinping. Can you share ano po yung naging response niya sa quick conversation nyo? And was that gesture a part of your plan to invite him to the Philippines next year to discuss about disputes in the West Philippine Sea? Masyado kayong deep. It's Masyado just ka- common courtesy. Common courtesy, Brad. Magpaalam ka doon sa security. Meron tayong problema sa China. Meron tayong mga pronouncement mo sa mga nakalipas. Hindi common courtesy yun. Threat yun para sa security personnel nitong si Xi Jinping. Ikaw yun naman, parang hindi nyo naiintindihan. Halimbawa, banat ng banat sa inyo yung si... Sino pang bumabanat sa inyo? Basta isang individual na bumabanat ng bumabanat sa inyo. Sa tingin nyo ba pag kalinapitan kayo, hindi magpapanik yung mga security nyo? Magpapanik yan. Anak ng toka, babalyahin yan. Lulundagin yan. Kasi hindi mo alam kung anong dala niyan eh. Hindi mo alam baka, di ba, kunin yung wallet mo, kunin yung, mahirap na. O just ASEAN tsaka APEC, tignan nyo yung mga mic, baka nakawalaan na. Tignan nyo yung yung takip ng mga mesa, baka nagkawalaan na. Pasensya na ho kayo kung sakaling meron mang nawala, nasa dugo na ho ng presidente namin. Mahirap na. He was one of the few leaders Hindi that kasi wala na ho tayo. Pagka ba sasabihin, pagka ba binabanata mo presidente, di ka rin ba napapaya? Napapaya rin tayo. Representa nitong tukmol na to, buong Pilipinas eh. Pero alam na sa bayan ng Pilipino na hindi ganito ang mga Pilipino. Alam na ng buong mundo na hindi ganito ang mga Pilipino. Yung kapwa mo Pilipino ipapatapon mo sa ibang bansa, hindi ho karakter ng isang Pilipino yon. Karakter ng mga siraulo yon. I make sure that I talk to everyone as much as possible. I always get something out of it there. I think I'm getting a reputation because I pick everybody's brain. What do you think about this? What do you think about that? What are you going to do about this? What are you going to do? Nagpaka-ano ho siya doon, nagpaka-smarties. Nagpaka-reporter siya. Hindi, ang trabaho ng presidente doon, nakapustura ka lang. Ganyan ka lang. Pagka tinanong ka, magsalita ka. Pero yung pagtatanungin mo yung mga leader doon, para ka siraulo. Di mo trabaho yun, hoy. What do you think about this? What do you think about that? Yung sinasabi ko, Marcos Sr., pag nakita mo, anak mo na to sa kabilang buhay, kung sakali, 10 to 15 years from now, mahilig magpuyat mahirap na. Kasi pag-isip, please lang, Marcos Sr., pakigulpi mo tong anak mo na to, perwisyo sa sambahin ng Pilipino. Do about that? And I learn a lot. I learn a But lot. in the case of Brad, President hindi ka ba nahihiya? Sasabihin mo, I learn a lot. Presidente ka, Brad. Hindi mo kailangan matutunan yung mga natutunan mo dyan sa APEC Summit, dyan sa ASEAN Summit, yung mga natutunan mo na yon. Dapat hindi mo na kailangan magpunta dyan sa mga summit na yan. Pinag-aaralan mo na yan. Puro ka kasi singgot, langya ka. it was very quick lang. And yun na nga sabi ko, matatapos na ito. He made already his final speech. Hindi ko pa nakamayan kahit minsan in the last 2 days. Oh, Baka naman ginawa mo. sabihin ng mga Pilipino, hindi tayo marunong, di ba? So I made sure to be able to find, so habang nakaupo pa silang lahat, lumapit na ako. Nako. I shook his hand and the foreign minister, Wang Yi, who was sitting behind him, came and did some translation for us. Sabi ko lang sa kanya, congratulations. I hope we look forward to doing a lot of good work with you as APEC chair. Nako, parang mali yata yan Mag-usap kasi kayo ni Gibo. Paano yun? Anong you're looking forward to work with you? Kalokohan itong mama na to. Kala ko bang walang sincerity? Di ba? Walang good faith. Ba't dinapitan mo kung wala silang good faith? And he said, thank you. And that was it. Talaga na mukha There was nitong really not very much to it. Uy na to.
Sir, on a different topic naman po. What is your reaction on a petition filed before the Supreme Court questioning the constitutionality of the ICI? The petitioner said there could be a conflict of interest since the ICI was created by the executive branch of the government. And the center of the investigation, which is the DPWH, is under the same branch of the Well, government. you know, it's not exactly a surprise. The ICI is an entirely new entity that didn't exist before, that we are only now completely defining. So there will be questions as to its legality, its constitutionality, and somebody, I'm sure, I know that somebody will raise. I don't know about the others, but I was sure somebody would have an idea that maybe it's unconstitutional or that it's unlawful. We'll just have to answer those allegations, and we'll see how the Supreme Court decides. So I haven't looked into it. Nako, unconstitutional daw ho yung ICI na yan. Oh, so ano nung susunod na gagawin yan? Buwagin nyo na yan kasi walang kwenta yan. Kung pag-iimbestiga lang naman usapan, nandyan ang ombudsman, nandyan ang DOJ. Pasahod pa yung mga walang yung aso ni Marcos Jr. dyan sa ICI na yan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Huwag manatili ho tayong mapagmasid. Huwag ho tayong basta-basta magpabudol, lalo na sa susunod na eleksyon. Pagka kayo ay nagpabudol pa, ewan ko na lang. Ha? Sa mga nabudol na at magpapabudol pa, diba? Sa mga dilawan, pinklawan, mga kaibigan nitong si Marcos Jr., ewan ko na lang. Malaki yung problema nyo, yun ang ating sigurado. Mahal natin Pilipinas. O sa mga kababayan nating yumao, kung sakal naririnig itong boss na to, 10 to 15 years from now, 15 years to 25 years from now, kung sakaling magurgur tong mama na to, pagtulong-tulungan nyo sa kabilang buhay, doon nyo na lang ho siya bawian. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Presidente yan eh. Diba? Pero yung mga yumao na, kung sakali yumao na to, gulpihin nyo sa kabilang buhay. Oh, kunyari, nagurgur siya, mga nasa 85 years old siya. Pag nakita nyo siya sa kabilang buhay, itali nyo. Gulpihin nyo. Yung mga namatay sa leptospirosis, yung mga namatay dahil sa baha, nalunod dahil sa kapabayaan ng administrasyon na to. O alam nyo na gagawin kung sakali magkita-kita ho kayo dyan itong mama na to, ha? O, yan ho may kasalanan kung bakit yung anak nyo nagka-leptospirosis. Bakit? Dahil doon sa nangyaring pangnanakaw, pinirmahan niya ang 2025 budget. Imbis na ibito niya yung mga program appropriation na alam niya sigurado na mapupunta sa nakawan niyan. Kung sakaling hindi niya alam, mag-resign ka na. Wala kang kwentang presidente, di ba? Pinirmahan pa rin niya, ilinaban pa rin niya, nag-oral argument pa sila. Diyan sa court, ay, hindi pa pala, alam niya ka, hindi pa nag-oral argument para, Supreme Court. Yung oral argument para dito sa 2025 GAA, walang iya kayo. Oral argument na tayo, tingnan natin kung unconstitutional o nakasaling, nakaayon sa saligang batas tong budget na to. Kung walang iya kayo, hinihintay yan ng sambayan ng Pilipino. Baka akala nyo, nakakalimutan na namin yung petition nitong si Vic Rodriguez at nitong si pangalan ng congressman. Nawala ako Okay lang yung PH. Madalas ka naman nawawala. Si congressman na pala nga kayo. Nakakalimutan ko eh. Si congressman Ungab. Si Ungab, di ba? Nga kayo, matatapos na taon, Nobyembre na. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang, mag-GAA na naman. Naubos na yung 2025, di pa rin tayo nag-oral argument. Ang kakapal din ng mga mukha nyo dyan sa Korte Suprema. Grabe kayo. Para kayong Blue Ribbon Committee. Ang hilig nyo mag-delay. Salamat mga kababayan. Kalampigin nyo yung Korte Suprema na yan. Tapos sasabihin nila, ayaw din nila ng korupsyon. Kung ayaw nyo korupsyon, talakayin na natin. Itong na to, 2025 GAA. Walang niya kayo. O walang galang sa mga matitinong maestrado ng Korte Suprema, doon sa mga walang yang dinidelay itong oral argument. Kailan tayo mag-oral argument sa 2030? Tapos na, wala na. Kapag nakaw na naman sila.